araw po mga kaibigan. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang testimonya ni Kate at ng kanyang mga pinagdaanan bilang panganay at breadwinner ng pamilya. Dito sa Pilipinas, nasa kultura na natin na ang panganay o sino man sa mga anak ay kailangan makahanap ng magandang trabaho upang matustusan ang kanyang pamilya. Nakaugalian na natin na upang masuklian ang mga sakripisyo ng ating mga magulang sa pagpapaaral sa atin, kapag nakapagtapos tayo, nakaatang na sa ating balikat ang responsibilidad na mag-provide para sa pamilya. Bagamat hindi naman ito mali, ngunit minsan naaabuso ang breadwinner kagaya ng aking naranasan. Mukhang maganda ang gising mo. O, siyempre, nakabayad na ako sa tubig, kuryente, pati sa internet. At nakapamalengke na rin ako. Oh, oo nga pala. Oh. Payday kahapon ni Kate. Baka naman may tira pa riyan. Ay, ano kung may tira? Hiram sana ako ng 500. Para saan? Para ilibre mo na naman ang alak yung mga kumpare mo. May bibilhin ako. May bibilhin din ako, kaya tigil-tigilan mo ako dyan. Ang damot mo O bakit? Sa'yo ba ang perang yan? Pera yan ni Kate. Kaya nga, pera to ni Kate, ay binigay niya sa akin. Kung pagdamutan mo ako ng pera para bang ikaw ang nagsakripisyo na paaralin si Kate. Pera ko ang pinantustos sa pag-aaral niya. Nagtiis ako sa barko para kitain ng perang yaon. Kung gusto mo pala na palagi may pera, di sana hindi ka tumigil sa pagtatrabaho. Nang makapagtapos si Kate, hindi ka na sumampa uli sa barko. Wala ka nang ibang ginawa kundi himasin niyang bundat mong tiyan, kaya lalong lumalaki. Bakit ikaw? Wala ka na rin ginagawa ngayon kundi magbunga nga maghapon at makichismisa sa mga kumari mong daig pa ang CCTV. Nakikita lahat ng nangyayari sa barangay. Pa! Ano ba yan? Aga-aga, nagtataasan naman kayo ng boses. Ito kasi mama mo, humihingi na naman ng pera. Pang-inom siguro. Itong mama mo, kung pagdamutan ako ng pera, akala mo kanya. Ano ba? Hindi ba kayo nagsasawa? Palagi na lang ganyan ang linya ninyong dalawa. Buti sana kung nakatira tayo sa gitna ng bundok. Nasa syudad tayo. Ayun isang di pa lang. Bahay na ni na Aling Melba. Sa harapan may bahay pang isa. Sa kaliwa meron pa. Dinig ng 3 pamilya ang pagtatalo nyo. Di ba kayo nahihiya? Aga-aga, perang pinagtatalunan nyo. Tama na sabi! Ano? Wala na namang natira sa sweldo mo? Kate, akala ko ba gusto mo nang magpakasal tayo? Kung gusto mong talagang bumuo ng pamilya, sana tumigil ka na sa labis na pagsuporta mo sa pamilya. Kate, 30 anyos ka na at isa pa, 2 na lang sa mga kapatid mo nag-aaral. Si Rica may trabaho na rin. Hindi pa naman kaya ni Rica na tustusan ang lahat ng pangangailangan sa bahay. Kakarampot naman yung sweldo nun. Hindi pa regular sa trabaho niya. Paano tayo? Ilang taon na mula lang mag-propose ako. Pero hanggang ngayon, engagement ring pa rin ang suot natin. Romel, konting panahon pa, please. Ito lang masasabi ko sa iyo, Kate. Kapag hindi mo nagawang bitiwan ang pagiging breadwinner mo, kahit mag-asawa na tayo, tiyak sa'yo pa rin aasa ang pamilya mo. Kaya ngayon pa lang, magdesisyon ka na. $3,000? Miggy? Oo, ate. Isang buwan naman ang allowance yan Gusto ko kasi original, ate. Nakakaya kapag nakita ko ng mga kaklase ko na imitation lang ang sapatos ko. Miggy, alam mo ba nung ako nag-aaral sa kolehiyo,
Seaman si Papa noon, ha? Oh. Pero hindi ako nakasuot ng sapatos na 1,000 ang halaga. Ang pinakamahal ko na yata nasuot 500 pesos na sapatos na ginamit ko mula first year hanggang fourth year. Iba naman nun, ate. Ang sabihin mo, masyado kang pabida. Nagpapadala ka sa peer pressure. Pambihira naman. Oh, ayan, 1,000 yan. Pap, ano naman? Bumili ka ng maayos na sapatos na kahit hindi branded, matibay. Kate, baka naman pwedeng dagdagan mo muna. Ma? Mainam naman kasi ko original. Kasi matagal masira. Yun. Hindi may. Kahit buy one take one ang sapatos mo, kung maingat ka, hindi ka agad yan masisira. Sige na, dagdagan mo na muna. Babayaran ko na lang. Saan naman kayo kukuha ng pambayad? May pautang ako konting halaga. Kapag nakuha ko yung tubo nun, di babayad ko sa iyo yun. Ay, nako. Kaya spoiled tong si Miggy. Kasi palagi ninyo pinagbibigyan ng luho eh. Diyos ko, kami nga ni Rika. Hindi nakaranas ng mga kaartihang ganyan. Abay, iba naman kayo noon. Iba ang sitwasyon natin noon. Saka isa pa, gusto mo bang iparanas kay Miggy at sa bunso nyo ang hirap na pinagdaanan natin noon? Oo! Ay, kung hindi sa hirap na dinanas natin noon, hindi sana ako matututo magsikap. Hindi ko sana matututuhang pahalagahan ang bawat sentimong kinikita ko ngayon. Eh, ikaw, Miggy, ha? Ano bang natutunan mo ngayon? Humingi ng humingi. Ano akala mo sa akin? Palagi may supply ng pera? Ate, pasensyahan mo na si Mama. Sama-sama talaga ng loob ko, Rika. Ay, Lahat na lang iniaasa nila sa akin. Sa'yo. Alam mo bang nag-aaway na kami ni Romel kasi hindi kami makaipon ng maayos para sa kasal namin? Kasi napupunta na lang lahat dito sa bahay. pasensya ka na ate. Hindi pa ako nakakatulong ng maayos. Eh, di mo naman kasalanan to eh. Sa totoo lang, hindi naman responsibilidad ng anak na buhayin ang pamilya niya. Pero ginagawa ko to dahil gusto ko makatulong at ibalik kahit konti man lang yung mga pagsasakripisyo nila na mapalaki at mapagtapos tayo. Kaya lang, minsan parang sobra naman eh. Nakakapagod na. Gusto ko na rin mabumuo ng sarili kong pamilya. Pero paano kung ganito? Nakatali ako sa ganitong responsibilidad. Kate, bakit ito lang? Mula ngayon, Ma, ganyan na lang ang ilalaan kong budget para dito sa bahay. Ano? Paano ipang araw-araw nating gastusin? Pasensya na kayo. Kapag ibinigay ko na ibinigay sa inyong mahigit 50% na sweldo ko, eh, hindi naman ako makakaipon. Wala pong matitira sa akin. Kailangan ko na rin pagtuunan ng pansin ang sarili kong plano. Alam mo ha, nung isang araw ko pa napapansin yan, na parang nagiging mahigpit ka pagdating sa pera. Pati si Miggy, napagduntunan mo. Bakit? Nagmamalaki ka na ba? Palibhasa, ikaw itong may malaking kinikita sa pamilyang ito. Wala kang utang na loob. Binihisan ka namin, pinag-aral, pinakain. Walang utang na loob, Ma. Dahil lamang gusto kong gawing priority ang sarili kong kinabukasan. Wala na akong utang na loob. Pinalaki niyo ba ako para sa huli singilin ang lahat na ibinigay niyo sa akin? Ganito ba talaga maging isang mabuting magulang? At bakit? Ganyan ba ang ugali ng isang mabuting anak? Ang pabayaan ng pamilyang bumuhay sa kanya? Hindi ko sinabing pababayaan ko kayo, Ma! Ang sabi ko, kailangan ko na rin pagtuunan ng pansin. Pareho lang yun! Ano nangyayari dito? Ito walang utang na loob mo, anak. Nagmamagaling na. Akala mo kung sino na. Nagkaroon lang ng magandang trabaho. Akala mo. Kate. Kate, sige na. Umalis ka na. Ako na ang bahala sa mama mo.
lamok dito. Pumasok ka na sa kwarto mo. Mamaya na po, Pa. Ay, nako. Pagpasensyahan mo na ang mama mo. Nag-aalala lang yun. Siyempre, hindi niya alam kung saan kukuha ng pandagdag para mapunuan ang mga pangangailangan dito sa bahay. Isa pa, pagpasensyahan mo na rin kasi ako. Umasa na lang ako ng umasa sa iyo. Malakas pa naman ako pero hindi na ako nagtrabaho. Gusto ko rin naman talaga na makapagretiro kayo na maaga. Kasi ilang taon din kayo nagtrabaho sa barko, Pa. Malayo sa amin. Kaya pagpasensyahan nyo na rin ako. Gusto ko na rin po kasing bumuo ng sarili kong pamilya. Nauunawaan ko. Ang sama-sama lang ng loob ko kasi tinawag ako ni Mama na walang utang na loob. Sa pagtaon ako nagtrabaho para sa pamilyang ito. Ngayon lang ako nagsabi, naiisipin ko na rin ang sarili ko. Masama ba yun? Hayaan mo lang. Kakausapin ko mama mo. Paliliwanagan ko siya. Pasensya ka na kung nararamdaman mo yan ngayon, Kate. Pero ito ang sasabihin ko sa'yo. Hindi mali ang desisyon mo. Naparito po ako para formal na magpaalam sa inyo tungkol po sa plano namin ni Kate na magpakasal 2 buwan mula po ngayon. Kuya, akong best man ha. Sige, doon ka muna sa labas. Hindi ka kasali sa usapan. Oo na. Basta Kuya Romel, best man ako ha. Matagal na po namin itong pinagplanuhan. Wala namang problema. Magpakasal na kayo. Kasi mag-e-expire na materis ni Kate. At isa pa, baka kapag natagalan pa, hindi na yan makapag-asawa. Kasi puro na lamang kami ang iniisip niyan. Ma, Kate, anak, pasensya ka na sana nung una, hindi kita naunawaan. Pero nang lumaon, napagtanto kong tama nga naman. Hindi mo maaaring isakripisyo ang sarili mo mga plano para lamang sa amin. Kailangan mo na ring bumuo ng isang pamilyang pagtutuunan mo ng oras. Atensyon, pagmamahal. salamat sa pagkunawa, Ma. Salamat po. Bukas na bukas din. Maghahanap na ako ng mga ninong at ninang ninyo. Hindi madali, pero kailangan talaga nating magbigay ng ultimatum sa pagsuporta sa ating mga pamilya. Lalo na sa mga nais na ring lumagay sa tahimik. Siguro, kagaya ko, hindi welcome ang ganitong idea pero lahat naman ay nadadaan sa mabuting usapan. Ako po si Kate at ito ang aking buhay. Ang pagtulong ng anak sa kanyang pinagmulang pamilya ay hindi dapat maging isang uri ng obligasyong kailangang tuparin, kundi isang gawaing bunga ng pagkukusa. Mga nagsiganap: Susan Robles, Junel Benamin, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Kate. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia,
sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang babae at ng kanyang matalik na kaibigang naging mortal niyang kaaway. Siya ay si Zenaida. Mahirap maging mortal na kaaway ang matalik mong kaibigan. Bakit? Dahil kayang-kaya niyong siraan ang isa't isa. Lalo na at pareho niyong alam ang halos lahat ng sikreto ng bawat isa. Yan ang natutuhan ko sa mahabang panahong pagiging magkaaway namin ng dati kong best friend. Sino na naman ang nagsigarito sa likod bahay? Ngayon pa talaga, ha? Pupunta pa naman dito sa direksyon ng bahay namin ang hangin. Puno na nausok ang bahay, ah! Zenaida! Hoy! Ikaw na naman ang may gagagawa nito, ano, Zenaida? Hoy, Rufina. Tulog ang apo ko, ha? Huwag kang maingay. Kung ayaw mo hagisan kita nitong baga. Aba, at ikaw pa itong matapang dyan, ha? Kung hindi ka nagsigarito, tahimik sana tayo. At anong gusto mo? Itambak ko ng itambak ang mga basura namin dito? Hanggang sa maging parang payatas na itong bakuran ko? Di sana sinindihan mo na rin yung sarili mo. Kasi basura ka rin naman. Ah, ganon. Ma! Ma! Ay, nako, hintayin mo ako dyan at tatawid ako dyan. O, sige. Tumawid ka nang maisama kita rito sa mga sinusunog kong basura. Total, plastic ka. Ma! Ma, tama na yan. Tama mo, Halika na ha? sa loob. Sige. Hindi! Bigyan mo nga ako, Gingging. Tayo na sa loob. Hindi ba kayo nagsasawang dalawa? May walang araw na hindi kayo nagraratratang gamit ang mga bunganga nyo. Nakakahiya na. Anong gusto mo? Tumahimik ako habang nagsasalita ng kung ano-ano ang matandang hukluba na yon? Ang gusto ko sana mangyari, magkaroon naman kayo ng ceasefire. Nakakapagod na kayong dalawa. Ilang dekada na kaming ganito ni Rufina. Dapat masanay ka na sa amin. Huwag yung puro ka reklamo. Wala ba kayong plano magkaayos? Talagang hanggang sa kamatayan, dadalhin niyo ang galit niyo sa isa't isa? Oh, ibigay ko na sa itong lahat ng isdang ito, ha, Ging? 200 na lang ito para makauwi na ako. Talaga, Banjo? Oo. Ay, sige. Hindi ko yata tatanggihan. At saka, pauwi ka na ba, ha? Sumabay ka na sa tricycle ko. Ay, oo. Pero, teka lang, bibili muna ako ng pansahog dito. Okay, sige. Total, magliligpit pa naman ako, hintayin kita, ha? Sige, Banjo. Pero doon lang kita sa may papasok sa atin ibababa, ha? Makakagalitan na naman ako ni Mama kapag nalamang pinasakay kita, eh. Oo, ayos lang. Naiintindihan kita. Bakit naman kasi ang ayaw ng mga nanay natin? Naipasa pa sa ating mga anak nila, eh. Ay, nako. Ang mainam ka, Banjo. Sa paningin lang naman talaga tayo hindi nagpapansinan eh. Kapag hindi naman sila nakatingin, magkakaibigan naman tayo, di ba? Sa bagay nga, tama ka. O sige, bibili mo na ako ng gulay. O sige, oh. Hihintayin kita rito. Kala mo kung sinong umasta. Jologs naman. Oo. Ang mata mo na naman, Zenaida. Ano? Kung tanawin mo si Rufina, talo mo pa ang giraffe.
Umahaba masyado yung leg mo. May spring ba yan? Ay, Nardo, huwag mo akong asarin dyan na baka may tamaan ka sa akin. Ay, naka. 2 dekada ng patay si Menandro. Yung lalaking pinag-awayan nyo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nakaka-move on. Hindi namin siya pinag-awayan. Inagaw siya sa akin ni Rufina. Oh, kung hindi niya inagaw sa iyo si Menandro, di balo ka na sana ngayon. Ay, hindi siya mamamatay ng maaga kung ako ang napangasawa niya. Uy. Baka nakakalimutan mong asawa mo ang kaharap mo. O bakit? Alam mo namang pinakasal lang kita dahil ikaw yung may gusto sa akin hindi naman ako. Kung hindi ako napangasawa mo, wala ka sana mga anak na gwapo at magaganda. So? Ang ibig ko lang naman sabihin, matatanda na tayo. Matatanda na kayo. Baka nga may sumunod na sa inyo kay Menandro. Ay, hindi ako yun, ha? Mabuti pa, magbati na kayo ni... Ano? Yan ang kaibigan mo. Napakarami niya ginagawa sa akin. At yung pagiging summa cum laude nung college, dapat sa akin yun. Pero hindi niya pinasa ang research paper ko, kaya bumagsak ako. Akala ko nga best friend ko siya. Oy. Pero tinatraidor pala ako. Tapos sinulot niya pa si Menandro sa akin, ha? Siniraan pa ako sa mga magulang ni Menandro. O ngayon, sabihin mo sa akin, paano ko siya mapapatawad, ha? Kaya gumanti ka. At dito ka nagpatayo ng bahay sa tabi ng bahay niya. Oo. Ay, naku. Para lagi niya akong nakikita. At nang palagi niyang maalala yung ginawa niyang kasamaan sa akin. Oh, isang piling na lang itong saging. Bilhin nyo na. Akin na ito! Oh. Akin! Ano ba ito? Nag-aawa Ano ka. nakahawak dito? Anong ikaw? Tingnan mo nga, dalawang kamay ko nakahawak sa saging. Oh, Rufina, Sanaida. Bitiwan nyo saging malalabog eh. Baka hindi ko na yan maibenta. Bibilin ko ito. Ako ang bibilin nito. Magkano ba ito, Ente? 180 yan. Malalaki yan. Oo, ito, ayan, 200 yan. Keep the change. Hindi, Ente. 220. Ako na ang bibilin. Hindi, Ente. Ito, 250. Dadagdagan ko na 50. Sa akin na ito. Ano ba kayong dalawa? Ano? Kung gusto nyo, pareho ng saging na yan. Teka ha, hahatiin na lang natin yan. Hindi, kaya kong bilhin ng isang pili na ito. Kaya hindi ako papayag na may kahati. Ganon, ha? Ano ba? Bitiwan nyo nga ito! Bitiwan nyo! Hindi ko na lang ito pagbibili. Ay, di ba? Pinagtagan na nga namin ang presyo, kaya mo pa. Ikaw pa nga grabyado dyan, no? Ako na tuloy yung inaaway nyo ngayon. Ako naman Wala ngayon. Hindi na ako bibili ng saging sa'yo. Ako rin, hindi na ako bibili ng saging. Ano ba? Ako pa bang mali? Ay, nako! Sarap naman ang hangin dito sa bakura namin. Ay, nako. Mga halaman ko. Didiligan ko kayo para presko kayo. Hindi kagaya ng iba dyan na para lamang gulay. Mabuti ba ang hangin? Fresh! Hindi tulad ng iba dyan, parang amoy isdang bilasa. Baho! Iniinisa naman talaga ako na sinayde na ito, ha? Aray ko. Ang dibdib ko. Bakit? Parang sumasakit sa Sarap naman. ng hangin dito. Gabi pa ito, ha? Ayan, ang mabaho. Dahil may amoy ba na Aray ko. Aray ko, ang dibdib ko. Ay! Aba, si Rufina! Ha? Ako, Rufina! Bakit ka natumba? Gingging, anong sabi ng doktor? Auntie Zen, cardiac arrest daw. Kanina pa siya nire-revive. At bakit? Opo. Ilang araw na nagre-reklamo si Mama na masakit ang dibdib niya. Akala ko nga kung ano lang eh. Diyos ko.
Ate, salamat po pala kasi inagapan niyo siya kanina. Kung hindi kayo humingi ng tulong, baka hindi ka agad siya naisugo dito sa ospital. Nagulat ka ako nang bigla siyang bumagsak eh. Diyos ko, sana makasurvive si Mama. Oo, ay, magdasal natin siya. Halika, magdasal tayo. Ano, Banda? Ano sabi ni Jingjing? Wala na pa. Wala na si Auntie Irvina. Oh, Diyos ko. Anong sinabi mo? Patay na raw. Nagising lang daw ng isang araw at isang gabi. Pagkatapos kaninang umaga, inatake uli. Oo, patay na. Patay na si Rufina. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Kapag matanda na, dapat maingat na sa katawan. Patay na si Rufina. Zenaida, Rufina. Salamat sa pagpunta, Auntie Sen. Nakikiramay ako. Ting-ting. Maupo po kayo, Auntie. Hindi naman totoo na hindi ko pa siya napapatawad. Oo. Matagal ko na siyang napatawad. Kaya nga, nakaya kong tumira malapit sa kanya. Kaya lang, sa lahat ng mga nangyari, talagang hindi naman kayang bumalik po sa dati. Pero ang bawat away at sigawan naming dalawa, parang pagpapahiwatig yun na nakapansin pa rin naman namin ang isa't isa na malakas pa kaming pareho at kaya pa naming sumigaw at magsabunutan minsan. Pero tama si Nardo. Sana hindi kami nabuhay sa mga nakalipas na panahon sa ganong paraan. Sana mas naging mapagpakumbaba kami sa bawat isa. Ganun din naman po si Mama. Isang beses, nung bumabagyo, sinisilip niya po ang bahay ninyo. Tapos sabi niya, mukhang magigiba na raw ang bahay niyo. Mabuti raw ang bahay namin matatag. Pero alam ko, paraan niya yun para tingnan kung safe pa ba kayo. Kung may mga nagawa man pong mali sa inyo si Mama, ako na pong humihingi ng tawad. Hindi. Ako ang dapat humingi ng tawad. Rufina, patawarin mo ako. Kung nasaan ka man ngayon, sana magkasama na kayo ni Menandro. Dahil alam ko, nagiging masaya ka kapag kasama mo ang kaisa isang taong iyong minahal. Hindi ko alam na sa ganong paraan matatapos ang kwento naming dalawa ni Rufina. May mga pagsisisi pero huli na ang lahat. Ngayon, gusto kong sabihin sa mga nakikinig na kung may mga tao mang nakasakit sa inyo, patawarin niyo na sila. Alam kong mahirap, pero wala namang masama na subukin. Masakit kung hihingi tayo ng tawad sa taong wala nang kakayahang marinig ang ating tinig. Ako si Zenaida at ito
ang aking buhay. Maikli lamang ang buhay at masasayang ito kung paiirali natin ang pride. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Phil Cruz, Jun Ligaspi, at Rosana Villegas sa papel na Sinaida. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang haligi ng tahanan na nawili sa mga huwad na kasiyahang likha ng pagkita niya ng maraming pera. Siya ay si Magno. Natsyempohan ko ang lakas ng trucking business sa pier. Kaya mula sa isang truck lang na minimaintain ko, nakapagpundar pa ako ng 4 pang truck na ginamit kong panghakot ng mga kargamento mula sa mga dumarating na barko. Maswerte kasing nagkaroon ako ng koneksyon sa mga shipper. Kung kaya naging madali na sa akin ang pagpapatakbo ng negosyo ko sa pantalan. Anak na, para ka na lang namumulot ng pera dito sa pera, Magno. Bawat dating ng mga truck mo, hindi ka na magkandatuto sa pagbibilang ng pera. Paldong-paldo ka araw-araw. Ganun talaga pag dumating ang swerte, Domeng. Siksik liglig na, umaapaw pa. Pero alam mo ba kung anong kasunod ng mga linya niyan? Ano? Magbigay ka at ikaw ay lalo pang bibigyan. Pagbigay naman ako, di ba? Oo naman. Tatlo ba naman ang asawa mo eh. Kaya sobrang mapagbigay ka talaga. Si Raulo. Diyan ka na nga. Paparti-partihin ko pa itong mga pera ko. Oh, ayan 500 piso. Uy. Sa'yo na yan. Alam ko naman naghihintay ka lang na hagisan kita eh. Kaya kanina ka pa alikid sa akin. Buti naman alam mo. Salamat ha. Tama-tama. Wala akong labas ngayon eh. Pagpalain ka pa sana lalo. Huwag mo na akong utuhin. Baka magbago pa isip ko. Sige na. Pawiin ko pa yung 500 piso na yan sa'yo eh. Hindi na ha. Sige na, scared na. Oh, negro. Ba't ka nandito? Anong problema mo? Kung makasita naman kayo, parang inis na inis kayong makita ko, haling pa rin. Eh, kasi nga parang nakikita ko yung pagmumukha ni Magno. Pag nakikita rin kita, nagbubuwisit ako sa inyo pareho. Dumaan lang naman ako rito para ibigay itong sustento nyo eh. Pero, huwag daw niya siyang hintayin mamaya. Dahil hindi na raw siya uwi rito. Eh, ano naman bago rin sa amo mo? Saka hindi ko naman talaga siya hinihintay umuwi. Umuwi siya kung saan niya gusto. Mabuti nga yun. Wala akong pagsisilbihan. Ang sarap kaya nang walang pinagsisilbihan. Haling pa rin. Kahit ano pa ang sabihin nyo, pagdating ng araw, sa inyo at sa inyo pa rin uuwi si Mang Magno. Di ba? Sabi nga ng iba, pagkahaba-haba man daw ng posisyon. Ay, naku, tama na, tama na. Ang mabuti pa, ibigay mo na sa akin yung pera. Pagtapos, umalis ka na. Cho!
Hindi ako na marinig pa yung mga sinasabi mong prosesyon na yan. Hindi ako interesado. Ay, Magna! Baka akala mo, hindi ko alam yung tungkol sa babaeng taga-biro sa tinira mo sa barangay 123, no? Ang bilis mo talaga sa balita, no, Betty? Nako! Wag ko lang mababalitaan na mas malaki iniintrega mo sa kanya. Number 3 lang siya, ako number 2. Wag siyang ano, ha? Umayos ka rin. O ano? Kapag nandito ako, huwag kang dakdak ng dakdak. Ay, ano gusto mo? Gaya ngayon, sa halip na nagpapahinga ako rito, bunganga ka ng bunganga. Basta gawin mo lang yung papel mo, tapos! Abel! Abel! Negro, ikaw pala. Inutusan kasi kung mamalengke ni Mang Magno ng pang-igado. Bigay ko raw sa'yo para iluto mo rito. Kasi dito raw siya uuwi mamayang gabi. Naku, paano ba yan? Hindi ko alam iluto yun eh. Tsaka hindi talaga ako marunong magluto ng kahit na ano. Naku, mag-aaral ka, Mabel. Kung gusto mong mas kagiliwan ka pa ni Mang Magno, mag-aaral ka magluto. Lalo na ng mga paborito niyang putahe. Magno, bakit? Anong nangyari sa mga truck mo? Eto santo pumapalya na raw umaga na, sabi ng mekanikong tumingin. Ako, Yun namang nasa unahan, baterya naman ang problema. paano yan? Ang dami pa naman barkong padating ngayon. Yun nga ang pinanghihinayangan ko Tapos yung kinikita ng 3 truck na bumabiyahe pa, napupunta lang din sa upgrade at maintenance ng lahat ng truck. Nitong huli puro gastos ang inabot ko sa mga truck ko. Ang mahirap pa, kapag nasingitan ka ng ibang tracking sa shipper, malaki talaga mawawala sa'yo. Wala naman akong magagawa kapag gano'n ang nangyari. Karapatan ng shipper na kumuha ng serbisyo ng ibang tracking. Lalo na kung dagsa ang mga kargamento. Aling paring! Aling paring! Sandali lang, Negro! Ano ba? Hindi ka makapaghintay. Pinamalengke ko kasi ko ni Mang Magno ng karneng baka. Ilaga niyo raw. Kasi dito raw siya uuwi mamayang gabi. Bakit bigla yata dito na isipang umuwi ng amo mo? Bakit hindi doon sa 2 babae niya? Palagi nagsasabunatan sa kalsada. Ayan na naman kayo, Aling paring. Di ba nga ang sabi ko sa inyo, ang buhay parang paglalakbay. Sa hinaba-haba man ang biyahe, sa pinakadestinasyon pa rin ito magtatapos. Kaya sa ayaw nyo sa gusto, pagdating ng araw, dito rin sa bahay nyong mag-asawa magbabalik si Mang Magno. Ang sabi mo sa akin, nililipat mo ako sa isang maayos na apartment. Pero hanggang ngayon dito pa rin sa Mabahong Squatters area na tumukoy ni upa. 4 na truck ko na nga kasi ang mga sira. Kaya yung isang truck na nakakabiyahe na lang ang inaasahan ko. Kaya talagang mabubulot na lang ako sa nakakasukang lugar na to. Alam mo, kaya ayoko na rin umuwi rito Ayaw mo akong tigilan ng kadadaktak mo. Nakukulili ng tenga ko sa'yo. Teka. Eda ka naman pupunta. Mag-aanap ako ng lugar na walang maingay na katulad mo. Hoy! Teka lang, hindi mo pa ako binibigyan ng pera! Pirahin mo ang mukha mo. Okay lang yun. Talaga namang ayoko na makasama pa dyan kay Magno. Total, hindi naman niya matutustusan yung mga kapritsyo ko. Natural. Hanap ako ng ibang bubuhay sa akin, ano? Ganun talaga ang buhay, Betty. Wala naman talagang permanente. Alam ko yan, negro. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin yan. Ako
Ako pa, kabisado ko na ang buhay. Ako nga, nalungkot din na masira ng lahat ng truck ni Mang Magno. Kasi nga, doon din ako umaasa ay kabubuhay namin ng nanay ko. Hindi ko rin napaghandaan ang pangyayari. Masyado rin kasi akong nauwili sa madaling pagkita ng pera. Sipin mo, abot-abot ang perang sumasampa sa mga kamay ko. Paring! Si Magno, inatake! Itinakbo sa ospital ang mga kasamahan kong estibador. Mild stroke lang naman ang tumama sa'yo. Kapag nakarecover ka, magagawa mo pa rin yung mga bagay na nakasisya sa iyo. Pero wala na mga truck ko pa rin. Wala nang kabuhayan ko. Kaya mo pa rin bumangon, Magno. Malakas ka, di ba? Wala kahit na anong makapagpapabagsak sa iyo. Yan ang patunayan mo sa sarili mo ngayon. Kung gusto kong magbago, matutulungan ba ako? Sana nga, kung ang sinasabi na yung puso, kapareho din ang sinasabi na yung isip, Magno. Alam ko marami akong pagkukulang na dapat punan sa iyo. Alam mo, simulat sa Paul, wala naman akong hinangad kundi ang mapabuti ka. Kung may mga pagkakataong napagsasalita man ako na masasakit, kailangan ko lang sabihin ang mga iyon para lang mabigyan ko ng katarungan ang masakit ang loob na nararamdaman ko sa mga ginagawa mo. Hindi kita bibiguin pa rin. Pangako. Hindi ako magiging maramot sa iyo, Magno. Ipagdarasal pa rin kita. Ihingin ko pa rin sa Diyos ang para sa iyong kabutihan. Pero makipag-usap ka rin sa Kanya at magsisi. Tanging siya lang ang tunay na makatutulong sa iyong pagbabago. Siguro nga, pinitik ako ng nasa itaas. Kung kaya sa isang iglap, na walang lahat sa akin ang tinatamasa kong mga sarap ng buhay. Inabuso ko ang pera sa maling paraan ang paggamit nito. Ang higit na nakapagsisisi, hindi ko napaghandaan ang mga pagsubok. Gusto kong makabawi sa lahat ng pagkukulang ko kay Paring. Kung kaya sa kanya ko inialay ang sinimulan kong pagbabago. Ako si Magno, at itong aking buhay. Dais ng tao na palaging makaranas ng mga kasiyahan sa buhay. Ngunit, pansamantala lamang ang lahat ng ito at maaaring mawala sa isang iglap. Makamit man natin ang lahat ng ito, darating pa rin ang pagkakataon na tayo ay masasaktan at mahihirapan. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Jun Legaspi, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin sa papel na Magno. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang paglalakad ng isang individual na pinalad makahanap ng mga taong bumago sa kanyang buhay. Siya ay si Lucas. Ako si Lucas. Nagtatrabaho ko bilang isang family driver.
Bagamat mahirap ang magtrabaho na malayo sa pamilya, lalo na kung ang amo mo ay mahirap pakisamahan. Subalit, tiniis ko ang lahat para lamang maitaguyod ko ang aking mag-iina sa probinsya. Dala-dala ang paniniwalang lahat ng ating sakripisyo ay nagbubunga. Ayusin niyo to bago ako makabalik mamaya. Kung hindi, malilitigat kayo sa akin. Kailan? Usok na naman ang ilong ko sa galit. Lunes pa man din ngayon. Lucas! Yes, sir. May pupuntahan tayo. Yes, sir. Oh, bakit gusto ang uniforme mo? Naku, sir, sorry po, brown out po kanina kaya hindi ko na na-plancha. Sa susunod na makita kong gusto ang uniforme mo, yung mukha mo ang paplansyahin ko. Hindi na po mauulit, sir. Dapat lang! Mang Lucas, Uy, Sir Jay, good morning po. sumabog na naman ang bulkan kanina. Maraming namatay. Buti po, hindi kayo nakasama. Anong hindi? Akong sumalo ng unang buga. Nasa bahay pa lang, nag-aapoy na eh. Hindi ko siguro si Tito Philip. Baka nilayas ang unas eh. Grabe kong magsalta. Akala mo hindi taong kausap. Grabe. Pasensyahan nyo na po. Matanda na kasi. Bakit ikaw? Hindi ka naman kagaya niyang irritable. Hindi naman ako pwedeng umasta lang ganyan sa kanya, sir. Habak na driver lang ako. Hindi kasi yan sa edad. Nasa tao talaga yan. Buti, napagtsatsagaan mo ugali niya. Kailangan, sir. May binubuhay akong pamilya. Bakit ba iyak ng iyak yan, ha? Nay, nilalagnat po kasi. Hindi ko alam po bakit. Ha? Patingin nga. Aba, mukhang may kabag din siya. Ano po bang gagawin ko? Mabuti pa ipa-check up mo na. Wala po akong pera eh. Hindi pa nakakapagpadala si Lucas. Ako nang bahala. Sige na, magbihis ka na. At dalhin mo si Buboy sa ospital. Pahihiramin na lang mo muna kita ng pera. Saka mo na bayaran yun. Pero na. Sige na. Mamaya, lumala pa ang nararamdaman ng anak mo kung pababayaan mo lang ang dinaramdam niya. Sige na, sige na. Ako na magbabantay kina Mika at Kiko. Salamat, Nay. O ano, kumusta na ngayon si Buboy? Bumaba ng lagnat. Napainom ko na ng gamot. Buti naman. Bukas pa ako susweldo. Ipadadala ko agad dyan, ha? Salamat, Lucas. O ikaw, kumusta ka naman? Baka napapabayaan mo na rin ang sarili mo, ha? Huwag mo ko alalahanin. Ikaw, kumusta ka na? Ayos naman. Maayos ako rito. Sabi ko naman sa'yo, wala akong problema rito. Lucas! Nena, tatawag ako ulit mamaya, ha? Ha? Lucas! Sir! Kanina pa kita tinatawag. Sir! Di ba sabi ko sa'yo, ayoko na humahawak ng cellphone pag oras ng trabaho? Sorry, sir. Sorry po. Ipagpamanin nyo. Hindi na mahuli, sir. Sunduin mo si Olivia sa airport. Yes, sir. Oh, magkita na lang tayo bukas, ha? I need to take a rest today. Stressful ang biyahe. Saan ba talaga dadaan itong nasusundan kong sasakyan? Pag-ewang-gewang. Lucas, ano ba? Ma'am, Parang bagong ang takbo natin. naku, pasensya na po. Ito po kasing nasa unahan kong sasakyan, oh. Buti na lang, nakapreno ko. Ano ka ba? Di ka ba marunong magpreno? Ha? Tangal ka? Muntik na ako masubsob sa front seat. Oh, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Napalakas po ang preno kasi biglang huminto yung nasa unahan ko sa sasakyan, Sino eh. pag umaneho mo? Kung ayaw mong mawala ng trabaho.
May 7 taon na ang panganay niyo sa susunod na linggo. Wala bang planong umuwi si Lucas? Kinausap ko na nga po kanina, Nay. Sabi niya, susubukan niya magpaalam sa boss niya. Oo, kasi ang huli niyang uwi, halos 2 taon na, di ba? Opo. Talo pa nga niya, OFW. Subsub nga po sa trabaho eh. Sabi niya kasi, gusto niya na makapagpatayo kami ng sariling bahay para hindi na kami nakikipisan dito sa inyo. Eh, ayos lang naman sa amin ang tatay mo na dito muna kayo sa bahay. Pero mas mainam pa rin po yung meron kang sarili, di ba ho? Kaya lang paano naman kami makakapagpatayo ng bahay kung ganito nauubos lang sa mga gastusin na kinikita ni Lucas. Kaya tuloy minsan, parang gusto ko na magtrabaho eh. Para matulungan ko siya sa paghahanap buhay. Hindi maaari. Sir, birthday po kasi ng anak ko eh. Pag birthday ba ng mga anak ko, nakikita mo ako nagbabakasyon, Lucas? Hindi po, sir. O ngayon, anong karapatan mo magpaalam na mag-leave ng 1 linggo para sa birthday ng anak mo? Kahit sana isang araw lang, sir. Makulit ka rin, ano? Gusto mo pa bang magtrabaho sa amin o maghahanap na ako ng ibang driver? Sige po, hindi na po ako uuwi, sir. Pasensya na po kayo. Makindam na sa sasakyan. Hindi na ako nito mamalasin kay sir. Mang Lucas! Ay, Sir Jay. Oh, ano na ang plano mo ngayon? Plano? Bakit, sir? Oh, di ko pa ba nababalitaan? Ang alin, sir? Pupunta ng US si na Tito Philip. Oh, Baka daw doon muna sila ng mga 5 taon. Depende kung sasabihin ng doktor. doktor, sir? Oo, may Bakit? sakit yung panganay nila. Ha? Oo, nung 1 linggo lang nalaman. Kailangan ipagamot. Ganun ba, sir? Aalis na sila bukas makalawa. Naku, paano kaya ito? Mawawalan pala ako ng trabaho. Mo, Mang Lucas. Kapag may nalaman ako naghahanap ng driver, sasabihan kita. Ha? Naku, sige, salamat. Salamat, Sir G. But- Kailangan ko talaga ng trabaho eh. Paano yan? Mahirap pa namang maghanap ng trabaho ngayon. Sabi ko po kay Lucas, baka maaaring umuwi na muna siya para dito na lang siya maghanap ng trabaho. Ano man na makukuha niya yung trabaho dito? Ano, babalik siya sa pagdadrive ng tricycle. Kakarampot naman ng kita. Mahirap maging mahirap, Nay. Ay, sinabi mo pa. Susubukan ko na rin maghanap ng trabaho. Kailangan ko na talagang tulungan si Lucas sa paghahanap buhay. Kung habang buhay kaming ganito, hindi kami makakaahon sa buhay. Paano na kapag high school na mga anak namin? Lucas, Yes, ma'am. nagpapasalamat kami ng sermo sa iyong serbisyo sa aming pamilya. Salamat sa pagiging masunurin mo at pagiging mabait. Kahit madalas ka naming napagtataasan ng boses at minsan pa'y nasasaktan. Bahagi po yun ng trabaho ko, sir. Kapag nakabalik kami rito, kukunin ka uli namin driver. Papayag ka ba? Look, oo naman po, sir. Alam mo, yung mga naging driver namin, hindi na namin maalala ang pangalan dahil mahaba ng 3 buwan na itinatagal nila sa trabaho. Pero ikaw, 5 taon ka na sa amin. Wala naman pong perpektong amot, perpektong trabaho, sir. Isa pa ho, kailangan ko talagang magsikap para sa pamilya ko. Kaya,
Wala po akong karapatang mamili ng amo o ng trabaho. Salamat sa serbisyo mo, ha? Oh, eto tanggapin mo. Para sa iyo. Ma'am, ano ito? Susi ho. Ikinuha ka namin ng bahay sa isang subdivision. Ano ho? Etong pera. At kunin mo na yung pamilya mo sa probinsya. At dito na kayo tumira. Malaking halaga yan. Oh, Magtayo ka ng negosyo. O kaya gamitin mo yan sa kung anong naisip mong pwedeng paggamitan yan para makatulong sa inyo. sir. Oh, Yan ang pasasalamat namin sa iyo. Maraming salamat po, ma'am, sir. Sobra-sobra na po itong ibinigay niyo sa akin. deserve mo yan, Lucas. Salamat po. Maraming salamat po. Hindi pa rin ako makapaniwala na may sarili na tayong bahay, Lucas. Lena, Umiiyak ka na naman. naalala ko lang yung mag-asawa. Kung magsalita sila, masakit. Alam mo, ilang beses ko rin naisip na layasan sila. Pero nagtiis ako. Dahil sa pangangailangan natin. Iniis ko ang bawat masasakit na salita. Pati yung mga pang-iinsultong natatanggap ko mula sa kanila. Pero tingnan mo kapalit ng pagtsitsaga ko, Lena. Mapalad ka, Lucas. Mapalad tayo. Napakabuti ng Diyos sa atin. Totoo ngang lahat ng mga pagsasakripisyo at pagtitiis natin, nakikita ng Diyos. At lahat ng yun ay pinapalitan niya ng ginawa. Ngayon, maaari na tayo magsimula ng bagong buhay natin. Salamat. Salamat sa Panginoon at hindi niya tayo pinabayaan. Akala ko mawawalan ako ng trabaho eh. Hindi ko inakalang biyaya pala ang tatanggapin ko ngayon. Natin, ha? Diyos ko, salamat po. Salamat po sa buhay ng mga amo ko. Salamat po. Ginamit kong pambili ng 2 unit ng tricycle yung perang ibinigay sa akin ni Mama at Sir. Ngayon, 5 na ang tricycle namin ni Nela. Maayos na ang buhay namin ngayon at araw-araw ay nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa ibinigay niyang biyaya sa aming pamilya. Ang mga dati kong amo. Mahirap man ang buhay. Kapag nagsisikap tayo at nagsasakripisyo, darating ang panahong aanihin natin ang kabutihang bunga nito. Ako po si Lucas at ito ang aking buhay. Bawat sakripisyo ay may kapalit na biyaya. Huwag sana tayong panghinaan ng loob sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Sa halip, maging matatag tayo at patuloy na maging masinop. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, at June Martin Legaspi sa papel na Lucas. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.
Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang isang natatanging kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. At ito ay ilalahad sa atin ni Viviana. Isa akong hilot. Tinatawag ng mga magulang kapag may pilay o kaya lagnat ang kanilang mga anak. Ngunit kabilang din sa mga hinihilot ko ay yung mga misis na may marami ng anak. Pakinggan nyo ang aking kasaysayan. Eto mga dahong ilalaga nyo, Tintoy. Sabihin mo kay Marina, ilaga ito. At sa kanya inumin yung pinaglagaan, ha? Ano ba lasa ng mga yan, Aling Bibiana? Mapait. Pero ayos lang yun. Para nga reglahin na siya. Ngayon, kung hindi pa rin makuha, saka ko siya hihilutin uli bukas. Sana naman makakuha na. Ayaw na kasi namin madagdagan pa ang 6 naming anak. Makukuha yan. Hindi ba, magdadalawang buwan pa lang ikaw mo yung tiyan niya? Oo. Kaya pa yan. Dugo pa lang yan eh. Pagkatapos, magpreno ka na, Tintoy. Oo. Huwag bomba ng bomba. Uy. Para hindi na madagdagan yung mga tinamaan. Naintindihan mo? Ang sige na talagang magluto, Daisy. Ha? Iba ang linamnam nitong nilagang baka mo. Gusto nga din ng anak mo, Ate Edita. Ang dami niya nakain kanina, ha? Ay, salamat ha. Inaalagaan mong anak ko habang nasa opisina ako. Siyempre. Pamangkin ko naman si Boyet. At saka wala pa naman akong trabaho, kaya okay lang. Edita! Nay? Usap nga tayo! Ano po yun? Bakit parang galit kayo? Ano ba yung sinabi mo doon sa tindahan ni Upeng, ha? Na ayaw mo raw na naglalaglag ako ng bata. Hindi naman ako naglalaglag, ha? Nay, kaya ko sinabi yun dahil iyon ang nararamdaman ko. At saka, tinanong ako ni Aling Upeng kung gusto ko bang ginagawa niyo. Hindi nga ako naglalaglag. Pero hinihilot niyo po yung mga ginang dito sa lugar natin na delayed ang menstruation. Oo. Kaya nga hindi paglalaglag yon dahil dugo pa lang yung nasa tiyan niya. Hindi pa tao yon. May buhay na po yun, inay. Kaya nga pumipintig ni. At kasalanan sa Diyos ang ginagawa ninyo. Hoy! Tinutulungan ko yung mga kapitbahay natin para hindi na maragdagan pa yung marami nilang anak. Ginagawa nyo yun dahil binabayaran nila kayo. May sobra ka, ha? Sinasabi mo bang mukha akong pera, ha? Abay, kung magsalita ka, para bang ang linis mo, samantalang dalagang ina ka nga. Pumatol ka sa may asawa. Kaya nga may anak ka ngayon, eh. Nay naman, O ano? huwag niyo naman pagsalitaan ng ganyan si Ate Edita. Ay, huwag ka makialam dito. Kung nagkamali man ako nung pumatol sa may asawa, at least, itinuwid ko ang pagkakamali ko. Hindi ko inilaglag ang anak ko. Hindi katulad nyo. Alam nyo nang mali ang ginagawa nyo, itinutuloy nyo pa rin. Wala akong galang. Nay! Sinampal nyo ako. Totoo naman ang sinasabi ko, ah. Wala kang karapatan pagsabihan ako ng ganyan. Anak lamang kita. At kung hindi mo gusto yung ginagawa ko, maluwag ang pintuan. Lumayas ka na. Tingnan ko lang kung saan ka pupulutin. Ate! Saan ka pupunta? Bakit mo iniimpake yung mga gamit niyo ni Boyet? May nakita na akong titirhan namin. Palapit sa pinapasukan ko. Aalis na ako dito, Daisy. Huwag mo na lang intindihin si inay. Galit lang yun, kaya nakapagsalita ng ganun. Ugali na talaga ni ina yun. Ang isumbat ang nagawa kong pagkakamali. Nagagalit siya dahil kahit marunong siyang manghilot, hindi niya ako nakumbisi noon na ipaalis ang dinadala ko. Tama naman ang pasya ko eh. Nagkamali na ako. Nagkasala. Ayaw ko nang dagdagan pa yun. Kaya, para hindi niya na ako laging sinusumbatan na alis na kami ni Boyet dito. Baka mahirapan ka. Salamat sa pag-aalala. May nakuha na ako magiging yaya ni Boyet. Sakita naman. Kaya na ng sahod ko na mabuhay kami ng anak ko. At handa ako magsipag pa
para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Ano? Hindi. Hindi totoo ang sinabi mo, Roland. Patawarin mo ako, Daisy. Pero ayoko na lukuhin ka pa. Hindi kita mahal. Na-challenge lang ako noon kaya kita niligawan. At ngayon, gusto ko nang tapusin ang relasyon natin. Manloloko ka! Sige, sampalin mo pa ako. Para kahit papano, mabawasan ang sakit na nararamdaman mo. Maraming beses na may nangyari sa atin. Ginusto mo rin naman, di ba? Kaya wag mo akong sisihin. Walang ayop ka. Sige. Ayop. Sampalin mo ako rin, sampalin. Hindi na magbabagong desisyon ko. Tapos na tayo. Buntis ako. 2 buwan na. Walang iya pala ang Roland na yun eh. Niligawan ka kahit hindi ka mahal. Pinaglaroan ka lang. Walang hiya siya. Masamang ugali. Inay. Kalimutan mo na ang gagong yan. Pasalamat ka na lang na habang maaga. Nalaman mo yung tunay niyang ugali. Lalong mahirap na humiwalay kung kasal na kayo. Pero buntis ako, inay. Ano? 2 buwan na. Ano? Gaga ka palip! Bakit ka nagpabuntis? Ha? Ano ka na ngayon? Ang hirap sa'yo ang tanga mo! Tatapos mo pa lamang ng kolehiyo, nagpabuntis ka na! Aalisin natin yan. Total, 2 buwan pa lamang naman yan. Ayoko! Ano ayaw mo? Natatakot ako sa Diyos! Tanga! Ayoko! Maiintindihan ka ng Diyos, pero hindi ka maiintindihan ng mga tao. Lalaitin ka pagtatawa ng kanila. Tayong lahat, tulad ng ginawa nila sa walang hiya mong ate. Pero ayoko pa rin, inay! Ayoko! Daisy! Bumalik ka rito! Daisy! Tama ang pasya mo, Daisy. Ayoko na bumalik doon, ate. Siguradong pipilitin akong hilutin ni inay. Dumito ka na lang. Tutulungan din kita makapagtrabaho. Total, matagal pa bago ka manganak. Papag-iipunan mo pa yun. Salamat, ate. Maraming salamat. Kuya Nardo, pasyal ka. Oh, pero bakit ganyan ang itsura mo, Bibiana? Ha? Parang namumutla ka. May sakit ka ba? Medyo eh. Nahihilo lang ako. Siguro sa pagod lang to. Itigil mo na kasi pangihilot mo. Malamang kaya ka napapagod ng sobra dahil doon. Kuya Nardo. Kumikita ka naman sa tindahan at bigasan mo. Makontento ka na doon. Kaya ka pa nagpunta rito para sermonan ako. Nalaman ko nangyari kay Daisy. Tumawag sa akin si Edita at sinabing nasa kanya ang bunso niyang kapatid. At nagkampihan pala sila laban sa akin. Bakit mo ba pinag-iisipan ng ganyan ng mga anak mo? Tama naman sila eh. Hindi maitutuwid ang isang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Ang ginagawa mong dapat mong itigil. Siya nga pala, may trabaho ng bunso mo. Naipasok siya ni Edita. Mabuti. O, teka. Bakit biglang napahawak dyan sa kama mo? Kuya, ilong. Ha? Ano? Oh, Bibiana! Nawala ng malay ang kapatid ko. Oh, bakit namili ka pa ng mga kailangan dito, Daisy? Ate Edita, gusto kitang tulungan. Nahihiya ako sa'yo eh. Ano ka ba? Kapatid kita. Kaya tayong dalawa ang dapat magtulungan. Ang dapat mong paghandaan ay ang panganganak mo. Nag-umpisa na rin akong mag-ipon para doon. Tama yan. Ipakita natin kay inay na kaya nating ituwid ang ating pagkakamali. Nang hindi naglalaglag ng bata. Pero alam mo, namimiss ko si inay.
May nag-text sa akin. Sandali babasahin ko muna. Hindi. Bakit, ate? Sino nag-text? Si Junardo. O anong sabi? Nasa ospital yung si Inay. Ha? Na-stroke. Chong, kumusta na po si Inay? Salamat naman at dumating na kayo. Hindi naman po namin matitiis si Inay Chong. Gusto nga namin siya. At hindi rin po namin gustong iwanan siya. Naunawaan ko kayo, Edita. Kumusta na po ang lagay ni Inay? Ligtas na siya, kaya lang patatagalan bago siya makabalik sa normal. Kakailanganin daw ang mahabang gamutan. Handa po naming alagaan si Inay. Narito na po tayo sa bahay, Nay. Dito, mas makakapagpahinga na kayo ng maayos. At pupuntahan na lang po kayo dito ng therapist nyo. Huwag na po kayong umiyak. Baka mabinat pa kayo niyan. Oo nga. Nay, huwag kayo mag-alala. Hindi po namin kayo pababayaan. Salamat, mahal ko. Salamat. Mahal namin kayo, Inay. At yung mga pinagdaanan po natin, kalimutan na po natin yun. Magsimula po tayong muli ng isang bagong buhay. Sa tulong ng aking mga anak, gumaling ako makalipas ang ilang panahon. Ngunit hindi ko na binalikan pa ang dati kong gawain. Naisip ko, marahil ginamit na paraan ng Diyos ang aking pagkaka-stroke upang ituwid ko ang mali kong gawain. Sana po'y kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Bibiana, dating manghihilot. At ito, ang aking buhay. Ang isang ina ay dapat na maging huwaran ng kanyang mga anak. Kaya marapat lang na ituwid ang kanyang kamalian. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin, at Susan Robles sa papel na Viviana. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Arnel. 17 kami ni Yoli nang magtanan kami dahil buntis na siya. Wala nang nagawa ang mga magulang namin kaya hinayaan na lang kami. Dahilan kaya hindi kami nakapagkolehiyo. At sa edad kong 23 ay 2 na ang anak ko. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Arnel, lutan mo. Uy, ang sweet naman. Ingit ako Sana all. Hindi pwedeng sana all, Makmak. Dahil ako lang ang gusto ni Santi. Di ba, Santi? Oo naman. Sabi ko sa'yo, Makmak eh. Kaya lang, hindi mo naman ako sinasagot. Hindi mo naman yata ako gusto. Santi, kilala ko itong si Arnel. Basta't galanteng babae, type na rin niya.
Tama ba, pre? Kabisado mo na talaga ako, pare, ah. Sabi ko na sa'yo, Santi. Ibig ba sabihin yan, tayo na? Oo naman. Gusto mo, dito pa ako matulog sa'yo ngayong gabi. Yun po ang natuklasan ko, Nanay Sonia. May babae po siya. Ang lalaki yun talaga ako, oh. Puro na laban sakit ang ulo binibigay sa akin. Hindi na ako binigyan ng kahihiyang kay Balaing Roger. May asawa na nga at 2 anak. Nakukuha pang mambabae. Kaya pala may pagkakataon na hindi siya umuwi dito. Nandun siya sa Santi na yun. Sakit, Nanay Sonia. Hinahayaan ko na nga waldasin niya yung kita niya sa pagpe-pedicab. Ako na nga nagtatrabaho para mabuhay kami. Nagawa pa rin niya ang ulo ko. At ang babae nyo naman, ang tanga-tanga. Sukat po batol pa sa may asawa. Sabi nga po ng kaibigan ko, madalas nga raw po si Santi pang gumagastos sa asawa ko. Ah, kaya pala marami siyang bagong damit at sapatos. Gusto ko na sugurin talagang babaeng yun. Gusto ko ilampaso yung mukha niya sa simento. Wag, Yoli. Hayaan mo na lang muna ako. Ako ang kakausap kay Arnel. Hindi ako papayag na gawin niya ito sa inyo ng mga apo ko. Oh, buti naman umuwi ka pa. Bakit gising pa po kayo, Nay? Huwag akong tanungin mo. Ako ang dapat magtanong sa'yo. Saan ka galing, ha? Kaya naman, Kamak. Doon lang naman ako madalas eh. Tsaka sa iba naming barkada. Sinungaling! Nay! Bakit niyo ako sinampal? Dahil sinungaling ka! Alam ko na ang totoo. Galing ka sa babae mo. Sa malanding Santi na yon. Nay, okay maingay. Baka marinig kayo ni Yoli. Alam na niya, Arnel. Ho? Ano akala mo? Ha? Pinagpapasensyahan ka lang ang manugang ko. Layuan mo ang babaeng yon. Lalo lang yan sisirain ang pamilya mo. Hindi naman niya ako niyayayang magsama kami. Okay na sa kanya yung kita-kits lang kami. Ay, matwirang ko. Nay! Oh, ano? Nakakadalawa na kayong sampal, oh. Ano ngayon? Lalaban ka? Ano to eh? Ha? Sige, laban! Nay, huwag naman yan. Tuboy ang hawak niyo eh. Inihanda ko talaga ito. Ngayon, makinig kang lalaki ka. Layuan mo ang malanding yon dahil kung hindi, palalayasin kita rito. Naintindihan mo? Nay naman. Hindi ko kukonsintihin ang pagtataksil mo kay Yoli. Narito na ako sa bahay ni Santi. At nakita ko nang umalis si Arnel. Hinalikan pa niya ang asawa ko. Malandi talaga. Hindi na nahiya sa mga tao. Makikita mo yun sa akin. Kakatok na ako. Oh! Arnel, my love! Bakit ganyan ka kumatok? Bakit bumalik ka? Oo, sandali, nandiyan na. Ako naman, kumakakatok eh. Sino ka? Hindi mo pala ako kilala? Pues, magpapakilala ko sa iyo. Ay! Aray ko! Bakit ka nanampal? Maldita ka! Ikaw ang maldita! Ikaw malandi! Ano ba? Maago ka ng asawa! Hindi ba mamwa? Nasasaktan ako! Talagang sasaktan kita, Gaya! Isusubsub ka ang mukha! Iiwan ko na po siya, Itay. Dadalhin ko po yung mga apo ninyo. Tama yan pasya mo, anak. Bata ka pa naman. Kaya mong buhayin ang mga apo ko. Tutulungan kita, anak. Patawarin niyo po ako, Itay. Naging mapusok ako. Sa halip na mag-aral, inuna ko pa ang pakikipagtanan kay Arnel. Kaya siguro ito na pala ako. Ay, naku, anak. Nariyan na yan eh. Wala na tayong magagawa.
Sisihin man kita, hindi na maibabalik ang nangyari na. Tutulungan na lang kitang makabangon. Maraming salamat po, Tay. Sa akin na yan at ako nang kakarga dyan kay Junior. Kunin mo na iba yung gamit. Ito po. Ilang araw na po siya may lagnat, Tay. Ano? Pinaiinom mo ba ng gamot? Opo, pero bumabalik pa rin ang lagnat niya. Abay, saan hindi lala mo na siya sa doktor? Hindi ko po nagawa kasi wala po akong pera. Ganon din si Nanay Sonia. Bakit? Ang daming pantal ng apo ko. Po? Hindi ko po alam. Hindi ko po napansin niya Napakainit niya. Ay, Diyos ko. Madali ka. Dalhin natin sa ospital si Junior. Sandali! Ano ba naman, Mac? Kung makakatok ka, kala mo emergency. Arnel, Alam mo bang iniistorbo mo kami ni Santi? pasensya na. Pero kailangan malaman mo kagad itong babalita ko. Ano ba yun? Pare, Pag hindi importante, gugulpahin kita. yung Junior mo, pre, patay na. Ha? Masamang biro yan, Mac. Baka ikaw ang mapatay ko. Hindi ako nagbibiro. Sabi ni Aling Sonia na dengue raw ang anak mo at hindi na nailigtas ng mga doktor. Hindi. Ang anak ko. Oo. Julia! Patay na nga ang anak ko. Ang anak ko. Anong ginagawa mo dito? Doon ka na lang magbabad sa kama ng babae mo. Yoli. Lumayas ka. Yoli, Lumayas patawarin mo ka! ako. Gusto ko makasama ang anak natin kahit sa huling sandali. Ikaw ang may kasalanan kaya namatay ang anak natin. Dahil irresponsable ka, wala kang pinahalagahan kundi ang hilig ng katawan mo. Patawad, Yoli. Lumayas ka na dito. Hindi kailangan ng anak mo, mga luha mo. Pakiusap. Huwag mo akong paalisin. Lumayas ka! Lumayas ka, sabi! Maililibing namin si Junior na wala ka! Nakaalis na ang lahat na nakipaglibing kay Junior. Pati na si Nayoli. Lalapit na ako sa puntod niya. Junior, anak. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo. Naging irresponsable ako. Hindi ako naging mabuting ama. Patawad, anak ko. Alam ko, hindi mo na ako maririnig. Pero hindi ko matiis. Sumbat ng budhi ko. Patawad, Junior. Patawad, anak ko. Uy, Arnel, pre. Ilang buwan din tayong hindi nagkita. Nagtatrabaho na kasi ako sa isang fast food. Ganun ba? Kaya pala iba ng bis at itsura mo ngayon Ay, kinukumusta ka nga pala ni Santi. Nagbagong buhay na ako, Makmak. Ano? Ayoko nang balikan pa ang mga dati kong bisyo. Talaga lang Kaya nga, nagtatrabaho na ako, tag-iipon. Bala ko nga magnegosyo Uy, ano naman ang ininegosyo mo? Magtitinda ako ng lechong manok. Sarili kong timpla. Magsisikap ako para kumita ng gusto at makaipon. At saka ako kukunin ng pamilya ko. Ikaw, Tol. Magbagong buhay ka na rin. Huwag mong hintayin mangyari sa anak mo ang nangyari sa anak ko. Binili niyo po ang mga groceries na to? Dami Hindi, anak.
Dala yan ang asawa mo. Arnel? Ako nga, Yoli. Pinatuloy ko sa anak para makapag-usap kayo ng maayos. Naparito ko para humingi muli ng tawad sa'yo. At kung papayag ka, kukunin ko na kayo ng panganay natin. Ayoko nang masaktan muli, Arnel. Baka hindi ko na makaya. Nagbago na ako, Yoli. May maliit na nga akong negosyo eh. At kumikita na rin ng maayos. Yoli, sana bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Buuin natin muli ang ating pamilya. Sa awa ng Diyos, napatawad din ako ni Yoli at muling nabuo ang aming pamilya. Ngunit isang bagong pamilya na dahil ganap ko nang itinakwil ang pagkamapusok at pagka-irresponsable. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako si Arnel, isang batang ama, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Angelo Alcantara sa papel na Arnel. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.